Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay. Ukol sa pagunlad ng karunungan at kaalaman, ito ang Radyo Henyo. Kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Mga kahenyo, magandang hapon sa inyo at sana ay safe kayo dyan sa inyong mga tahanan. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw ng linggo para sa Radyo Henyo. Sa ngalan po ng ang Kuya ng Bayan, Kuya Angelo Palmones na nagdiwang ng kanyang birthday ha. Just I think yesterday, Ilang taon na kaya si Kuya, Ako po si Dr. Ruby Cristobal at syempre kasama ko ngayon as co-host ang aking kaibigan, ang isa sa mga staff at media relations officer ng Media and Communications Office ng UP Los Baños. Sir JP Aquino, magandang hapon. Hi, good afternoon, Dr. B. Finally, nagkita tayo sa Zoom pa, no? Oo, kasi masyadong malayo ang ating mga panggagalingan, kaya tayo broadcasting live, hindi tayo replay, ha? And Yes. today, ang dami nating pag-uusapan. Rain or shine, syempre tuloy ang Radyo Henyo para tuloy-tuloy ang kwento, Sir JP, sa Science and Yes, Technology. tama. Oo. Saan ka Mamuli- ngayon? Nasa LB ako, medyo tumahimik ngayon ang hangin at Oo. nandito. Alam mo, tingin ko nga, mas malakas ang ulan ngayon dito sa Metro Manila kesa sa bandang South. I think hagip kami nung malakas na habagat, At sabi ng Pag-asa, dire-diretso daw to hanggang at least Tuesday or Wednesday. Tapos meron Yeah. pang mga nakikitang LPA somewhere, outside par. Oo, Sana kaya, naman kayanin, kaya naghihintay na mga estudyante natin, Ma'am Ruby, ng announcement ni Governor. So, tomorrow, hindi pa sure, kung may pasok sa Laguna o sa iba pang mga lugar, even here in Metro Manila. Hihintayin natin yan. Kaya mga kahenyo, antabay sa DZRH at sa mga announcements, ng inyong mga LGU at yung iba, yung mga school, kahit hindi naman na sususpend, ng LGU. Minsan yung mga schools nagsususpend din kasi minsan isolated din yung mga baha. Pero ngayon, bonggang-bongga kasi umaapaw na yung ibang mga kailugan. Malapit na, nasa second alarm level na pag nagkataon. Ang Marikina ay wala pa, pero nanganganib. Sir JP, anong pag-usapan natin ngayon sa project ng iyong university? Nako, merong mga may proyekto ang School of School of Environmental Science and Management. Ito yung sa pamumuno ng project leader nila na si Dean Decibel Eslava. Later po i-discuss niya about El Nino ito. Super El Nino daw, Ma'am Ruby. Oo, very strong El Nino daw yung technical word. Kasi yung super, parang in-adapt lang ng media. Pero yun na nga yun, kasi very strong. Hindi daw basta-basta yan nangyayari every year. Kasi parang every 3 years and so, nangyayari ang El Nino. Pero yung very strong El Nino, hindi yan common. Ang common pala yung La Nina. Almost every year may La Nina. Marami nagtatanong, Sir JP, para namang hindi El Nino kasi umuulan daw. Oo naman, kasi pag may El Nino, hindi naman naaalis yung iba pang mga weather systems. Yun ang paliwanag sa atin last week ni
Sir Tasio at ni Dr. Delfino ng ISM naman ng UP Diliman. O mamaya makakasama din natin kasi nga tag-ulan. Makakasama natin ulit si Attorney Ran at tayo magre-review. Yes. Magre-review Na-miss ko yan si Atty. tayo. Ran. Oo, na-miss ka din niya, I'm sure. Tayo mamaya magre-review ng tungkol sa leptospirosis naman. Oo. Kailangan So, din. Kailangan ma-remind yung ating mga kababayan. Wala bang mga outbreak dyan? Kasi di ba bumabaha-baha dyan sa may Laguna, Yes. Kuya JP? Wala pa naman po, pero nakita ko rin yung baha sa Cavite at saka sa Lipa, medyo malaki po yun, Dr. B. Oo, at yung mga bahay ay inaabot na karaniwan yung mga nasa low-lying areas. Kung may bundok sa inyong lugar, nanganganib din yung nasa taas, nanganganib din yung nasa baba. Sa baba ay tubig o dalis-dis, yung landslide. At yun namang nasa taas, syempre nakakatakot. Baka mamaya ay bumigay yung mga lupa. Kaya kapag sinabing evacuate na kayo, ha? O Yes, sige, tama. mamaya ay pag-uusapan natin yan. Makakasama natin mamaya sa ating first segment, si Attorney Rainiel Mendoza. Lahat po ng yan sa pagbabalik ng Radyo Henyo pagkatapos ng ilang mga paalala. Ang oras ay 13 minuto makalipas ang 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, Pride Bar. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik ang Radyo Henyo, Pilipinas, ang oras 4:20 p.m. Naku, kabilis ng oras. Sir JP, andyan ka pa ba? Paramdam ka naman. Oo, nandito pa ako, Ma'am Ruby. Tahimik ka ngayon dito. Nakakatakot kanina. Lakas ng hangin. Nga. I'm sure kasi 'di ba ang mga habagat na ulan ay ibang klase, no? Pabugso-bugso, ika nga. Tapos pag yan ay pumasok, sakdal lakas. Yes. Uwagas. Okay, kasama na natin via Zoom ang ating suking health expert mula sa Theoxis Health Ventures. Mga kahenyo, ang ating attorney na, registered pharmacist pa. Attorney Reynald Mendoza, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Dr. B, Boss JP. Maulan na hapon sa ating lahat. Oo, maulan pero sana ay ligtas ang karamihan. Although alam natin marami ang medyo namimiligrong bahain o baka binabaha na sa mga oras na ito, Attorney Ran. Kaya nga, review session tayo ngayon para sa mga kababayan natin na muli na namang nakakaranas ng mga ganyang pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar at nakaharap sa peligro ng mga impeksyon na nakukuha sa tubig baha. Let's talk about leptospirosis again, Attorney Ran. Ano ba ang leptospirosis? Saan ito nakukuha at ano ang mga sintomas nito? Pa-remind natin yan dahil ang paulit-ulit ay magandang gawi para matandaan. Go! Yan, dahil nga tag-ulan ngayon, Doc Ruby and Boss JP, no? So pinapaalahanan lang natin ng ating mga tagapakinig ngayon. Ang leptospirosis po is nauuso po, no? Usually during itong mga tag-ulan. Cause po ito ng isang bacteria na tawag natin ay Leptospira. Pwede natin itong makuha, pwede sa tubig or soil or lupa, no, na contaminated ng mga ihi ng ilang animals at pwede itong pumasok sa inyong ilong, sa ating bibig, sa ating mata.
or kung may break sa ating skin. Yung mga nagkakaroon po ng infection ng leptospirosis, pwede silang mag-exhibit ng flu-like symptoms, no? Ang iniiwasan lang natin is it can worsen into life-threatening illness called Weil's syndrome. Pero hindi naman siya lagi nangyayari kung mahina lang talaga ang resistensya natin. Ano ba yung mga ilang simptomas ng leptospirosis? Kasama na dyan ang high fever, pwede kang magkaroon ng red eyes, ito yung tawag natin conjunctival injection or infection, headache, chills, pwede ka rin magkaroon ng sakit sa muscle, abdominal pain, vomiting, pagtatae. Pwede rin naman na jaundice yung kulay ng ating mata or skin, yellowish kumbaga, at pwede ka rin magka-rash. Ang sabi ko nga, ang ayaw natin mangyari is magkaroon tayo ng complication or severe leptospirosis kasi ang pwede mangyari sa atin ito, we can cough up blood, magkaroon tayo ng chest pain, have trouble breathing, pwedeng magkaroon ng severe yellowing of the skin or eyes, pwedeng maging itim ang ating stool, pwede tayong magkaroon ng blood in our pee, no? And also flat red or dark spots sa ating skin na pwedeng magmukhang rash, no? Which is ayaw nating mangyari. Okay. So JP, may tanong ka ba? Yes, naalala ko tuloy, Doc Ruby, may isang reporter sa kabilang estasyon na alumni natin sa UPLB na nakaranas itong leptospirosis. Hindi siya makalakad, Attorney Ran. Nanghina siya ng sobra. Nasa ospital siya for 2 weeks. Talagang para siyang lantang gulay, Ma'am Ruby. Pero medyo complication na yan. Ang pwedeng nangyari dyan, Boss JP, pwedeng tawag dito migrate na, no, yung bacteria from the blood to different organs. So yun yung tinatawag nating immune phase ng leptospirosis. May 2 phases kasi ang leptospirosis eh. Yung isa, yung acute or leptospiremic phase. Ito yung nasa dugo, no? Pero yung immune phase natin dito na lumipat from our bloodstream, pupunta na sa organs natin, no? Ito na yung pwedeng maging complication niya. Ang mga mararanasan ng ating mga pasyente, nandiyan na yung organ damage or failure, especially sa kidneys na nating liver. Pwede rin mahirapan yung paghinga kasi pwede magkaroon ng acute respiratory distress syndrome. Pwede rin magkaroon ng inflammation around our brain and spinal cord, which is meningitis. Kaya ito yung talagang iniiwasan natin. Oo. Pero Attorney Ran, ano ba yung mga pinapayo ng mga doctors natin para maiwasan natin itong pagkakaroon ng leptospirosis? Yan, no? So, kasi sa Pilipinas tayo, especially sa mga bahain na lugar, kailangan talaga we avoid, no, going into water na alam natin pwedeng contaminated. Pero ang hirap-hirap naman na gawin yun in practical life kasi ang dami talagang bahain na lugar sa atin ngayon. So pwede tayong magkaroon ng take preventive medication, no? Kung alam natin na risky yung pupuntahan nating lugar, binabaha, maraming daga, pusa na pwedeng magkaroon ng ihi, na pwedeng magkaroon ng leptospirosis, pwede tayong uminom ng antibiotic or prophylaxis, but we need to consult our doctor on what proper doses, no, na pwede natin kunin. Kung ikaw naman mahilig sa mga hayop, no, avoid animals muna that could have leptospirosis, usually mammals yan. Kung ikaw naman talaga ay hindi na maiwasan lumabas, you can wear protective clothing naman na pwedeng maiwasan ang pagpasok ng tubig baha sa iyong katawan, katulad ng pagsusuot ng bota, ng tawag ito yung overalls natin na kapote. Kapote, yan, no? Kasama ng ating protective shoes and clothing para we can avoid, no, mga contaminated waters from having contact with our skin. Kung may mga sugat ka, no, sa kapaa or pwede ma-expose sa baha, pwede mo itong balutan with waterproof dressing kasi pwede yan maging entry point ng bacteria. So kung alam mo na may sugat ka, iwasan na natin yan or pwede mo balutan para hindi magkaroon ng contact sa contaminated water or soil. Oo, alam mo kung kayo ay talagang mag-iingat, isama na ninyo sa inyong go bag at mga iba pang mga paraphernalia pag kayo lumalabas. Ano? Hindi lang payong, magdala kayo ng bota. O magsuot kayo ng bota kasi yung mga bota ngayon, hindi na yung bota nung araw na malalaki, mabibigat. Yes.
Ang gaganda ng bota ngayon, mabibili nyo yan online or kahit na sa mga tiyanggi, no? Ang bota ay necessity, no? Lalo na pag ikay bumababa sa sasakyan, kaysa iyo yung sasakyan o pampublikong sasakyan, magbota kayo kahit na yung half leg lang, ano? At I'm sure yan ay malaking pakinabang, lalo na doon sa mga nagko-commute, ano? At even doon sa mga may sasakyan. Pero Attorney Ran, alam naman natin, ayaw naman natin dumating dun sa nagpapagamot tayo o talagang sumusugod tayo. Pero alam ko, kailangan yan pag sumugod tayo sa baha, talagang magpa-prophylaxis. Paano ba siguradong makakalaban yung ating immune system dyan? Ano ba yung dapat nating gawin, Attorney Ran? Yeah, no? So, minsan talaga hindi natin maiiwasan. Pwede talaga tayo ma-put at risk. So, dapat ang gawin talaga natin is patatagin at palakasin ang ating immune system. Lagi naman nating pinapaalahanan ng ating mga tagapakinig na magkaroon ng proper diet, exercise, and rest so that we can have better immunity. Pero po, hindi na po natin kailangan, hindi na tayo nag-iisa, no? In boosting our immunity. In the recent years po, nagkaroon ng bagong innovation which is called postbiotic. Sa Japan po, may nadiskubre na isang bacteria na pag pinatay at ininom po natin ito, it can actually activate what we call plasmacytoid dendritic cell. Ito po yung tinatawag natin commander-in-chief of our immunity. Ang ginagawa po ng plasmacytoid dendritic cell pag na-activate po, no? Ang ma-activate niya rin is 4 na tipo ng immune cells, kasama na dyan natural killer cell, cytotoxic T lymphocyte, helper T cell at B cell. Isipin nyo po, every time na umiinom ko yun ito po yung bagong innovation natin, ang postbiotic po. No? So Ultabio is the first and innovator postbiotic in the Philippines, supported by 17 human clinical trials conducted globally. So hindi po to kwento-kwento lang, we have scientific evidence that it works. And isipin nyo po, pag nagtitake kayo ng postbiotic, yung immune cells nyo po laging nakahanda, hindi natutulog, laging ready, mature po sila, active, that if any infection or foreign object enters your body, meron na po agad na lalaban dyan para po hindi na lumala ang infection, dulot ng virus, fungi, or even bacteria, katulad ng leptospirosis. Yan po yung pwede nating panglaban ngayong mga monsoon season para po maiwasan natin ang komplikasyon dulot na leptospirosis. Ayun. Ako, mayroon naman palang mga paraan, Sir JP, Attorney Ran. At sana ay naririnig tayo nung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa mga lugar na talaga namang bonggang-bonggang bumaha. Dito sa may bandang Marikina, Antipolo area, nako. Yes. Ordinaryo ang pagbaha, pero yun na nga, marunong na rin mag-ingat. At dito naman ngayon, dahil sa aming effective na mga flood control project sa Marikina, ay madaling bumaba yung tubig baha. Wag lang aapaw ang ilog kasi ibang usapan yun. Hindi na yun na drainage at mga baradong kanal. Yan usually yung mga ganyan pag apaw ng ilog o pag nag-release ng mga tubig sa dam, yung mga nasa low-lying areas, yan yung nagiging cause ng bonggang-bonggang baha. So again, thank you very much. Saan ho ba mabibili ngayon muna ang Ultabio? I'm sure marami yung gustong magkaroon ng postbiotic as their supplement. Attorney Ran? Pwede po kayong pumunta sa lahat ng Mercury drugstores nationwide and sa aming regional drugstores like HB1, Joann's, Amesco, and Curamed. Pwede rin po kasi kayong, kung nga lalo na ngayon, no, na umuulan, di kayo makalabas, we are also available online sa ating Lazada, Shopee, at TikTok Shop. Or you can even visit our website, which is www.ultabio.shop. Doon po may mga iba pang information about Ultabio, just in case you want to know more about this new innovation for our immunity. Oo, punta na kay Mercury Drugstore dahil lahat na ng branches may Ultabio. Yes. Yeah. So masaya tayo dyan kasi ikaw ba, JP, ay nakascore na ng Ultabio. Try Hindi mo. pa nga. Oo, pero sige. soon. Oo, nasa kanto lang ng bahay mo ang Mercury. Oo, kaya punta ka na dyan. Alam ni Ma'am Ruby. Of course, naglakad ako dyan. Last week ay nasa Los Baños ako, Attorney Ran, at may klase na.
Again, maraming salamat, Attorney Ran, for your health tips. At sana next week ay kasama ka pa rin namin or si Sir Brian or mas maganda kayong dalawa. Thank you at magandang hapon. Thank you, Attorney Ran. Next week po. Okay, yan po mga kahenyo ang ating suking health expert mula pa rin sa Theoxis Health Ventures, Attorney Ringel Mendoza, isang registered pharmacist. Susunod na, Kuya JP, ang ating kwentuhan tungkol sa Project Saray, ang iyong favorite na project. Kasi na-feature natin yan before, di ba, mga 2 years ago. At kung paano nito natutulungan ang ating mga magsasaka, lalo na ngayon, panahon ng El Nino at panahon ng habagat. At iba pang extreme weather conditions or weather and climate conditions. Pinoy Technology sa pagbabalik ng Radyo Henyo. Pagkatapos lamang ng ilang paalala, Pilipinas, ang oras ay 4:32 p.m. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang RH. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Pilipinas, ang oras ay 4:37 p.m. at nagbabalik ang Radyo Henyo. Kasama na natin online si Dr. Decibel F. Eslava, Program Leader ng Saray Centro and Dean ng UPLB CESAM. At ang ating pag-uusapan, Sir JP? Pag-uusapan po natin ang Saray Centro at yung mga pagtulong ng Saray sa mga magsasaka natin para mapuksa or malampasan itong El Nino. Ayun, oo. Siyempre gusto nating malaman kasi marami tayong mga magsasakatsak na nangangailangan ng tulong. Dr. Decibel Eslava, magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Ruby, Sir JP. Maulang hapon sa ating lahat. Oo, maulan. Oo. Alam mo bang kabababa lang ng eroplano ni Dr. Decibel Eslava? Pasensya na sa abala, ma'am. Kasi Hindi po alam siya abala. Oo, alam naman natin pag mga ganitong panahon, gusto nating matulungan yung ating mga magsasaka dahil iba ang Project Saray, kaya nga ang DOST, I guess, ay katuwang na ngayon nung Project Saray. But first of all, Adine, ano nga ba ang Project Saray at ano yung layunin nito para sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas? Ang Saray po ay short for Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. In the simplest terms po, ang gustong gawin ng Saray ay ilagay sa kamay ng ating mga magsasaka at ng ating mga agricultural decision makers, kasama po dito yung mga mayor, mga governor, ang impormasyon na science-based para po makagawa ng magagandang desisyon. Sabi nga po namin, kailangan namin ng intelligence funds kasi ang Saray po ang intelligence sa agriculture. Hindi naman confidential yon, Sir JP? Ay, hindi po. Goal po natin na ipaalam sa lahat kung ano yung intelligence na yon. Ayun. Sir JP? Apo, Doc Day na lang. Anyway, so paano nagiging paano natin masasabing climate smart na ang isang magsasaka sa tulong ng mga service na ino-offer ng Saray? Pag sinabi nating climate smart, hindi necessarily ibig sabihin meron silang equipment o kaya very technologically sophisticated na mga kagamitan. Pag sinabi nating climate smart ang farmer, meron siyang hawak na impormasyon at nakakagawa siya ng matatalino na desisyon. So kasama po doon yung mga desisyon ng ano ang dapat itanim, kailan dapat itanim, saan dapat itanim, paano aalagaan yung mga pananim. So really we're trying to promote yung from being reactive yung ating ginagawa or using only yung traditional na means to really anticipating ano ba ang magyayari sa ating panahon. So yun po yung nasa farmer na level. Pero doon sa ating LGU na level, yung mga gumagawa ng desisyon patungkol sa communities of farmers natin, ang kailangan natin ay impormasyon para matulungan yung decision that would affect more people. Irrigation, for example, seed distribution or farm inputs, mga water storage na yung ating mga smallholder farmers hindi yan kayang sagutin on their own. So, ang Saray po ay merong mga ginagawang assessment, mga monitoring, at nagbibigay kami ng advisories at mga models na pwedeng gamitin para mag-guide yung mga decisions na yon. So ang climate smart agriculture is not really predicting the future also, predicting it perfectly, but making better decisions because we know more of yung potential na risk na pwedeng mangyari. Okay, when you talk of better decisions, Din, ano ba yung mga
specific information na relevant, especially about the weather or yung mga projections ng mga meteorologists natin na Opo. ibinibigay ng Project Saray Opo. that are useful, lalong-lalo na dito sa ating El Nino. Ito ba ay kasama sa mga impormasyon na inyong ibinibigay sa ating mga magsasaka? Opo. Kasama po sa ibinibigay ng Saray, yung mga forecast na inilalabas din po ng Pag-asa. Pero dina-downscale po namin ito sa mas specific na areas, yung mga agricultural, yung cropping areas po mismo. So, kasama sa impormasyon yung amount nung expected na rainfall, temperatura, gaano kahaba yung magiging mga dry periods. In some places, meron kaming soil moisture na monitoring. Ito kasi yung kahit hindi umulan, pero kung basa pa yung lupa, pwedeng hindi mo na magpatubig. Tapos meron po kaming components sa Saray na remotely minomonitor namin yung crop growth, yung paglaki ng halaman at yung kanilang health, kung malusog ba na lumalaki yung mga halaman. So yun po ay regular naming pinoprovide doon sa aming mga partner na communities. At ngayon din po ay kasama sa ginagawa namin na tinitraining namin yung ating mga regional partners to also generate information on their own, do monitoring, at to some extent pati yung forecasting na ituturo na din po natin sa kanila. Oo, localized mostly. Yes, Oo, exactly. Yun yung importante kasi dun sa haba ng mga weather bulletins, di ba? Minsan kahit sabihin mong nililaymanize na nung mga meteorologists natin dyan sa Pag-asa, mahirap pa rin na talagang iugnay dun sa isang locality. Oo. Opo. Talagang importante po yung localization. So, meron kaming mga initiatives, but actually may mga partners tayo na, ang tawag nga namin dito, mga valedictorian na partners na ginagawa nila every morning at 5 a.m. they go on the radio. Tapos, yung climate information ay tinatranslate nila sa impormasyon na relevant sa agriculture. So, ang Dumangas in Iloilo, ang aming valedictorian na example dito, ang ginagawa po ni Sir Ricky Dador, 5 a.m. announce siya na, mamaya may forecast na malakas ang ulan. So, dun sa ating mga kasamahang farmers, huwag kayo mag-apply muna ng fertilizers or mga pesticides kasi tatangayin lang ng ulan. Or pwede rin, minsan din naman sinasabi na medyo tuyo na ang lupa pero hindi pa naman stress level at ang forecast ay uulan this afternoon or tomorrow morning, so pwedeng intayin natin yan. So merong mga ganong sobrang magaling na sa localized na na information and translations na talagang na-appreciate ng ating mga kasamahang farmers. Ayun, oo. So, JP? Oo. Pero, Doc Day, given na, siyempre mga bata ngayon, mga Gen Z, mga gadgets, parang kayang-kaya nilang gamitin yan, at saka i-access sa internet. Pero ang mga magsasaka natin, hindi sila ganun ka-techy, kumbaga. So, paano natin ipapaabot sa kanila yung mga payo natin, yung mga babala, para ma-inform sila, Doc Day? Before I go doon, paano nating ipinapamahagi? To some extent actually, may mga examples kami na kahit matanda yung farmers, rin sila, excited about technology. In fact, in some of our partners, yung mga halos lola na sila ang nagde-develop ng kanilang sariling cropping calendar at naituro natin yon. Oo. And ang maganda kasi dito nung umpisa, syempre medyo resistant or medyo hesitant to try. Pero when they saw na effective siya, taon-taon na, every season, sila na yung nagagawa ng kanilang cropping calendars. Pagdating naman dun sa dissemination ng information ng Saray, we are very present online. So, live yung ating website, saray.ph. So, naandun tayo. At yung Saray na program itself ay very active in SOCMED. So, in Facebook, I think nagda-diversify na din, at nagpapakalat talaga tayo ng online na information. And ngayon, tinitingnan namin, baka pwede tayong mag-partner sa mga content creators, pero inaaral pa natin yan kasi syempre may mga risks din na involved. So, pag-aaralan yan. Pero I think that's one way to also get to the
younger generations, di ba? Iba kasi yung language nila. So, kami na mga Gen Xers, inaaral namin paano ba magko-communicate na more effectively sa mas mga nakakabatang mga Pilipino. Oo, ma'am. I was just wondering, it just occurred to me, kasi nung huli kong ma-interview, I think si Ma'am Vicky, at that Yes, time. apa, Oo. Ang Saray ay parang national pa yung dating sa Yes. akin. Tapos puro digital yung karaniwan, nung mga information. Ngayon ay mukhang organized na kayo dahil ang Saray ngayon ay may sentro. So meron pang ibang mga Saray. How are you Opo. organized, ma'am? Alright, thank you for asking that. Actually, a few years ago, nag-issue si President Marcos ng directive to roll out digital agriculture using Saray as the platform. Because of that pronouncement, nag-invest ang DOST para ma-roll out ang Saray nationwide. So tama kayo, we're very nationwide. Ang ginawa natin, merong isang central hub in UP Los Baños. So, naandito siya. Tapos, nireplicate natin siya sa lahat ng DOST regional offices. So, you go to any DOST regional offices across the country, meron pong Saray hub in that region. So within that hub, nag-train na tayo ng mga technical personnel doon sa iba't ibang systems and technologies of Saray. Sila ngayon, in turn, are training the local partners. So namili muna, yung iba 3 local government units, yung iba 12. So medyo nagulanta kami doon. Pero natuwa kami na sila na ngayon yung nagtitraining ng mga partners nila sa kanilang region. So unti-unti talagang ang goal natin, gapangin lahat ng mga communities across the country para maipakalat kung paanong ginagamit yung intelligent farming ba, yung intelligent decision making for our agricultural sector. Kasi katulad ngayon, I'm sure maraming mga Sir JP, maraming mga farmers yung nagkakaroon ng problema na parang sobra-sobra yata yung dumarating na tubig. How do you help them in choosing yung tamang pananim o tamang variety na itatanim pag sobrang tuyo ang lupa dahil nga we are probably having the El Nino by soon, kung aalis na tong habagat, o sa kabilang banda yung sobra-sobra naman yung tubig na nalulubog naman. Meron bang ganon? Do you also advise them on what variety to plant? Yes. Yung meron tayong mga recommendations na natatanggap galing particularly sa ating Department of Agriculture, and that's actually very helpful in terms of planning. Ang ginagawa po ng Saray, tinitignan namin yung naging historical na reactions ng communities doon sa mga nagdaang El Nino events at ano yung nag-work and what didn't work for them. Kasi halimbawa, magsasabi tayo na ito ang mga crops na bagay sa tagtuyot, pero hindi present yung capacity, yung knowledge on taking care of those crops sa particular communities. So, importante, ano ang historical na record, kumbaga, ng isang lugar in putting forward recommendations na pwede nilang aksyonan in the future. So, tama kayo, right now, ang hirap i-explain na kailangang paghandaan ang tagtuyot kasi apaw ang ating mga dams, So, kailangan nating ginagawa natin, ipinapaalam natin na kahit kasi merong forecasted na El Nino, tutuloy yung ibang weather systems. At ngayon ay tag-ulan, at yan ay natural, may habagat, etc. Pero wag nating pakaasahan na yan ay magtutuloy hanggang sa mga susunod na buwan. So, kailangan talagang yung science behind what's happening and what will happen ay mas malinaw nating maipapa-explain at para mapakita na ito ay something na sustainable, kailangan nating tuloy-tuloy sa every month. Yung ating mga Saray
centers sa iba't ibang regions, we work with them and they put out monthly risk maps. Every month po kasi nagbabago yung itsura ng ating forecast. So every month, naglalabas ng panibagong forecast yung ating mga saray hubs in the region. So yun po yung ginagamit na pang-explain sa ating mga community partners. Ayun. So, Dr. B, isa pa nga palang masasabi ko dito sa Saray, interdisciplinary sila. Meron silang entomologists, meron silang crop expert, lahat nandyan. Sir JP, para lang ma-explain kung gaano ka-interdisciplinary, Ma'am Ruby, ako po ay isang geologist. Wala akong kinalaman sa halaman. Agriculture, okay. Sa emotion sila. Malaki ang kinalaman ng geology sa agriculture, ma'am, di ba? We know that, Lahat po ng itanim ko namamatay. But you are a policy maker at saka ikaw at strategist, a manager, Kaya talagang I'm sure malaki yung iyong ambag dyan sa project pa ba siya? Sorry, Sir JP ha, ito lang. Or will it, since adopted siya at may pronouncement si Pangulo dyan, is there any plan to spin it off? Probably, or be adopted as an organic program of DOST? Yes. We're really looking forward na ma-institutionalize po ang Saray. Currently, we are still being funded by DOST. So, program pa rin po kami. Pero merong component na nagde-develop ngayon ng mga instruments that hopefully ay ma-champion ng mga kasamahan natin sa Kongreso and eventually sa Senado para po ma-institutionalize ang Saray. Meron din po kaming proposal ngayon within the UP system na magkaroon ng Saray Center within UPLB para po ituloy yung trabaho kahit mag-end na po yung funding as a project, as a research project, ay hindi mawawala yung human resources na na-develop natin, yung capacities na na-develop na natin. So, iniintay po namin na yun ay ma-approve sa UP system. And the next step is to elevate this at meron na kami mga draft na House bills. Kailangan po namin ng mga champions, mga partners. So kung makakatulong po yung mga nakikinig na ating mga congressmen at senators, we're looking forward to working with you para po ma-institutionalize ang intelligence sa ating agriculture. Yung totoong intelligence, ha, Sir JP? Totoo yan. At yung intelligence na hindi confidential. Yung intelligence na ating itinamamahaging totoo, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Yes. Sir JP. Doc Day, ito, question po. Paano, in what way po nakakatulong yung inyong crop model and water management advisories upang makatipid sa patubig ang mga komunidad sa gitna ng El Nino? And isa pa pong question, meron na po ba kayong kwento na parang best practice na nagawa ninyo na naisalba talaga yung ani ng magsasaka because of the crop forecast na binibigay ng Saray? So doon sa patubig traditionally ang mga farmers natin naka-schedule yan fix yung schedule, especially with how naka-arrange yung ating irrigation systems, 'di ba? May mga schedule yan. So Tuesday ngayon, therefore kailangan mag-irrigate, may ganun. Pero hindi tinatanong kailangan ba talaga ng tubig nung halaman ng araw na to. So doon sa aming mga partner farms na nakapag-install kami nung tinatawag na water balance assisted irrigation, sobrang haba, irrigation scheduling system. Ang short po niya ay WAIS. So si WAIS po, WAIS siya. So si WAIS nag-install ng mga sensors sa lupa para magsabi kung sufficient pa ba yung tubig doon sa lupa, kung saan nakabaon, of course, yung mga ugat. Kapag bumababa na siya, nagsisend ng alarm sa text yung system at makakapag-decide yung farmer kung kailangan bang patubigan or hindi. At this time, medyo limited kung saan installed ang mga ito. But like I said, we're looking forward na ma-elevate si Saray to more than just a project. Kasi pag ito ay napakalat, magkaroon ng investment sa ganong technologies, then people would have better access sa ganong klaseng teknolohiya at serbisyo. Okay. Meron na ba kaming mga partner na communities? Yes, marami na. May mga examples tayo sa
Halimbawa po sa Iloilo, we already mentioned, yung system ng SARAI, it's not one technology kasi it's a whole system of technologies and practices. So, hindi specifically nasalba, kundi natulungan sila for better management. Pati sa Oriental Mindoro, doon naman po mga banana farmers. Nagulat kami, meron kaming experimental farm doon ng mga saba at dalawang varieties. Isa yung saba sa indigenous community. Nung nag-pandemic po, natigil, hindi namin napuntahan. After 2 years, binalikan nila Doc Vicky and nagsabi yung farmers na maraming salamat sa SARAI. Hindi kami nagutom during the El Nino. So si Ma'am Vicky inisip niya, ako ba ay binobola lang ng mga tao na ito? Parang pa-feel good lang ba? When she went to the site, that's when she learned na yung itinuro ng SARAI sa management ng mga bananas, tinuloy ng mga IP community farmers natin. At yun yung doon nila nalaman, may management pala na ginagawa kahit sa saba. Meron palang ginagawa right after a bagyo para mapabunga o mapabuhay ulit at mapabunga ulit ng maganda yung mga halaman na yun. So, marami pang mga small examples like that. And we're hoping na dumami pa yon, no, not necessarily na save yung harvest, but actually in the long run, yun yung gusto nating mangyari. Hindi necessarily mag-improve yung production, pero maiwasan yung losses. Halimbawa ngayon pong El Nino, meron na tayong mga risk maps na dinevelop para sa mga regions. Doon sa risk maps, makikita nasaan yung lugar na talagang kakapusin ng tubig. So in those areas, makakapag-decide earlier po na hindi na dapat magpatanim or liliitan yung areas na dapat taniman or ipaprioritize yung areas na patutubigan. So sa mga ganong decisions po, we cut the losses of the farmers. Hindi sila magtatanim para lang matuyo yung itinanim nila. So mga ganong klaseng decisions po ang gusto nating payabungin in terms of the support of SARAI for the agri-sector. Oo, maganda yan kasi talagang napaplano nung mga magsasaka yung kanilang moves, hindi katulad nung araw tansya-tansya. Bahala na kung bahala na kung swertehin o hindi, ay hindi pwede yan. Din, Day, ano tong masasabi mo ngayon? Kasi alam natin maraming mga magsasaka ngayon ang nalulungkot, Dahil imagine norte yung yung bagyo, tapos yung habagat, tinamaan ulit sila ng bonggang-bonggang mga ulan. You have the airspace to or the airtime to talk to them right now. Ano yung pwede mong maipayo dun sa mga magsasaka nating namumroblema naman ngayon sa sobrang tubig na nandyan sa kanilang mga taniman? Go ahead, Dean. Maraming salamat po. Ang El Nino po ay nandito na. Kahit po nag-uulan ngayon, pakatandaan po natin na ang forecast na ibinibigay ng Pag-asa ay nagsasabing magiging matindi po yung kakulangan ng tubig. So ngayon na marami ang tubig, kung meron tayong mga small impoundment systems, gamitin po natin iyon. At ang turingin po natin na ang mga weather bulletins or forecast na binibigay ng Pag-asa ay hindi po warning system lamang. Sa governance, importante po ito na sana ito ay gamitin na ng ating mga local chief executives because climate information is an input to governance. So sa ngayon pa lamang po na meron pa tayong panahon para paghandaan ang parating na El Nino. Ang forecast po kasi ay magiging matindi ang dama natin ng El Nino pagdating ng Nobyembre hanggang January next year. Meron pa tayong ilang buwan para paghandaan ito. So, we need to respond successfully to an El Nino disaster by making sure na yung impormasyon na binibigay sa atin ngayon, we can use it to prevent El Nino from becoming a disaster in the first place. So, yun po ang ating gawin. Gamitin ang intelligence na ibinibigay sa atin. At nandito po ang Project SARAI para tulungan po tayo na gamitin yung climate information into practical agricultural decisions. Ang pinakamahalaga po ngayon is that we do not wait for the damage before we act. In agriculture, information received early can mean the difference between losing a crop and protecting our families' livelihoods.
Yun. Well said, well said. Thank you very much, Dr. Decibel Eslava. Napakaganda po ng inyong payo sa ating mga magsasaka. At sa muli ay siguro kukontakin namin ulit si Kuya JP para ma-update nyo kami ha. Tutulungan ho namin kayo dyan at kasama ninyo ang DZRH, Radio Henyo, para sa mga kailangan ninyo, lalong-lalo na sa pagkumbinse sa ating mga legislators at even sa ibang government officials na talaga namang marating natin ang ating mga magsasaka. Maraming salamat at magandang hapon. Maraming salamat po. Magandang hapon din po sa ating lahat. Thank you so Thank much you. po. Oo, thank you. Okay. Yan, Sir JP, ang ating nakapanayam ngayon, Dr. Decibel F. Eslava, Program Leader sa RISE Centro and Dean ng UPLB School of Environmental Science and Management. Okay, so wala na tayong oras. Mga kahenyo, sumayin nyo sa pang-edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Siyempre, kahit na umuulan, hindi ho tayo papayag na hindi tayo magkasama, mga kahenyo. Mag-ingat po tayo sa matitinding pag-ulan at umiwas sa paglusong sa baha. Tandaan, mga kahenyo, laging sumubaybay sa Radio Henyo para sa mga kwentuhang makabuluhan, kwentong may kwenta. Dito tayo sa siyensya at teknolohiya mula sa mga Pinoy na siyentista. Sir JP? Ako po si JP Aquino na yung co-host ngayon ni Doc Ruby. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, at thank you, Kuya JP, ha? Anytime po. For being with me. Sana dalas-dalasan natin ang ating pagiging magkasama bilang host ng Radio Henyo. Next weekend ulit. Yes, sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones, mga kahenyo, nagbe-birthday po ang ating kuya. Happy birthday, Happy Kuya birthday. Angelo! Ito po ang Radio Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ng ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Gladys Mabini. Pilipinas, ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga